Yun mga ka-best friend, welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa video ito guys ay meron tayong naramdaman sa ating Lucy Chariot na kung saan ay ngit-ngit, merong lagatok na mismong matagtag na mga ka-best friend. Kaya yun, ang gagawin natin ngayon guys ay papalitan natin siya ng bushing kasi yan ang problema sa ating pangilalim. No? Yung ating molye ay napitpit na yung kanyang bushing. Yun mga ka-best friend, for today's video magkakalas tayo ng bushing dito sa molye. So medyo manipis na yung bushing natin, kailangan na palitan. Kaya ito yung gagawin natin sa araw na ito mga ka-best friend, at kakalasin natin itong bushing sa ating molye. So yun mga ka-best friend, samahan nyo ako sa pagkalas ng ating bushing. So yun mga ka-best friend, unahin natin yung nasa left side na bushing dito sa ating molye. So mayroon itong lock mga ka-best friend, tatanggalin natin yung kanyang lock and then luwagan lang natin. At ang ikot nito guys ay pababa. Yan, push lang natin pababa itong ating crescent o yung ating tools para lumuwag itong ating nut. So ayan mga ka-best friend, dahil matigas nga, pilpog na lang natin ng martilyo o maso dahil matigas yung ating nut, tigas tanggalin. So yan, ikutin lang natin pakaliwa para lumuwag o pababa yung ikot natin. At yan mga ka-best friend, at syempre huwag nyo kalimutang i-subscribe mga ka-best friend yung ating channel. Baka naman guys, pakiclick naman ang ating YouTube channel at click nyo po yung bell, click nyo po yung all para updated kayo sa ating mga vlog, no? So kailangan nyo lang i-jack yan mga ka-best friend dun sa bandang unahan at para bandang gitna para umangat itong sa ating likuran na gulong. So yun lang po, at pulpugin na lang natin ng martilyo palabas. At ito na mga ka-best friend, at matatanggalan natin ang kanyang ihe dito sa kanyang molye, at iangat lang natin ng konti at magpapantay na yung ihe, hilahin na lang natin mga ka-best friend. At yun na nga mga ka-best friend, natanggalan natin ang kanyang ihe. So yan, makikita natin mamaya itong ating bushing na napitpit na o yung nabulok na dahil sa katagalan. Ay na mga ka-best friend, sa wakas natanggalan natin itong kanyang bushing na nagkabulok-bulok na sa loob dahil sa sobrang bigat ng kinakarga natin lagi. At yan, napitpit na yung mga bushing natin mga ka-best friend. Talagang wala nang pakinabang to dahil bumabangga na yung kanyang bakal to bakal mga ka-best friend. Sunod naman nating ayusin mga ka-best friend yung sa unahan ng left side natin na bushing din sa molye, at tatanggalin mo natin yung kanyang lock para mas madali nating maluwagan itong ating tornilyo. So ang purpose po ng lock na yan po yung pang safety para hindi dumiretso mahulog itong ating nut na naka-thread. Ayun mga ka-best friend, so nakuha na natin yung lock ng ating nut. So ayan, ikutin na lang natin guys. Dahil nga may katigasan itong thread, pukpukin na lang natin mga ka-best friend. Kakayanin po ng pukpuk yan para lang gumalaw itong tornilyo o yung nut na nakasalpak. Ayun, medyo maluwag na guys. So ikutin na lang natin hanggang lumuwag, hanggang matanggal natin itong ihe. Yun mga ka-best friend, kailangan natin pang kontra dito na isa pang tools na number 19. So 17 tsaka 19 yung kailangan nating tools, at 17 yung nasa loob, 19 itong nasa labas. Magkaiba po sila ng sukat. So yan, kailangan nating ikutin para lang matanggal itong bolt. So napakasikip ng pagkano, kasi hindi naman siya kinakalawang, kaya nga lang merong mga putik siguro na sumiksik sa thread, kaya matigas siya ikutin mga ka-best friend. So yan, pukpukin na lang natin para mas madali yung pagluwag niya. Talagang napakasikip mga ka-best friend. So madali lang naman, kita nyo naman yung ating jack, dyan natin tinukod yung jack natin at umangat lang itong nasa likuran na gulong natin mga ka-best friend. Yan mga ka-best friend, malapit na nating matanggal itong bolt ng ating molye. So ayan, kunting hila na lang at matatanggalan natin ng bolt. Yan, medyo matigas nga lang siya, gawa ng sumasabit siya sa loob at meron mga putik-putik. So ayan, pihitin natin ng konti. So need pa natin ni Kwan. Yan mga ka-best friend, at matatanggal natin, angat natin konti yung ating jack para bumaba itong molye natin. Yan, medyo mahirap kasi siya pagka hindi siya naka sakto. Ayan, nakababa na yung ating molye. Kailangan din natin baba natin para matanggal itong mga lumang bushing na nasa loob. Matigas kasi yung bushing na
nakasalpak sa loob, matigas siya tanggalin. So hindi natin na ayan guys, bili mo tayo ng pyesa para dito, bili tayo ng bushing. Try natin maghanap mga ka-best friend dito sa Rotonda at sa Bunton kasi araw ng linggo ngayon, kaya wala tayong mabilhan ng mga pyesa. So I think half day lang yung bilihan ngayon. So try natin sa sa Rotonda. Yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating channel. Yan, at sa video ito bibili na tayo ng ating pyesa dun sa ating trike. Dahil yung ating trike ay naramdaman natin kahapon na matagtag at parang may gumingit-ngit sa baba. Kaya yun, nung tinignan natin yung ilalim ay pud-pud na pala yung bushing dun sa kanyang molye. So yun yung maingay kahapon mga ka-best friend, yung last vlog natin. Nagtaka rin ako kung ano yung mga lumalagapak sa ilalim, yan lang pala. So ngayon pupunta tayo dun sa may bilihan ng mga pyesa ng mga bushing dito lang sa circle, no? Dito sa may Rotonda lang mga ka-best friend sa Tuguegarao. So dito kasi mga bilihan ng mga mga bushing pang molye. So yun yung project natin ngayong araw, ay papalitan natin ng bushing. So yun mga ka-best friend, samahan nyo ako. Sana sa vlog na ito ay may matutunan kayo. Pag narinig nyo na mayroong mga kalampag sa ilalim, merong ngit-ngit, ay agarang ayusin nyo na. Dito na nga tayo pumunta mga ka-best friend sa Bunton para siguradong makakabili tayo, dahil hindi tayo sigurado sa Rotonda kung makabili nga tayo. At dito na tayo dumiretso sa Bunton. At isa tong kilalang shop dito para sa mga pyesa ng sasakyan, pyesa ng pangilalim ng sasakyan mga ka-best friend. Kompleto naman yan sila dito. So yan, try natin dito guys. May ganitong bushing ngayon Kita nila. May ganitong bushing ngayon Para saan? Para sa molye. Molye ng chariot. Ito siya. Yun na nga mga ka-best friend, nakabili na tayo ng ating bushing para sa ating molye. Ang binili natin ay 8 piraso dahil 4 sa kabila, 4 din sa kabila. Bali dalawahan, pares-pares mga ka-best friend. Ang binayaran natin dito ay 80 pesos dahil tig 10 peso yung isa. So yun, at dinamihan natin kasi nga salubong siya mga ka-best friend, tigda 2 piraso bawat lagayan. Ayun, so talagang 80 pesos lang mga ka-best friend. So hindi ko lang sure kung ito nga talaga yung molye din. Mamaya try natin dun mga ka-best friend kung matibay talaga ito. Ayan, matigas naman siya mga ka-best friend. Tingin ko tatagal naman ito guys. Kaya tara na guys, let's go na para makabit na natin at syempre matestingan din natin itong ating chariot na. Kasi talagang napakaingay ng ating chariot pag makaapak ng lubak, makaapak ng hams, talagang rinig mo yung kalampag sa ilalim. Kasi talagang yun ang unang aking tiningnan. At nung tinignan ko talagang molye, bushing siya molye dahil pudpud na. Ayun, go na tayo para may kabit na natin mga ka-best friend. Ayun mga ka-best friend, ilalagay na natin itong bushing na nabili natin dun sa Bunton. Ayun, so orange yung bushing na nabili natin dito. Ito na nga mga ka-best friend, at ikakabit na natin itong ating bushing. So kailangan natin ng press o tukod para mas lalo lang bumuka itong nakaipit dito na parang frame niya. So kailangan natin may pasok itong bushing. So gawa natin ng paraan guys, no? Yan guys, konting tukod lang, konting pababa lang ng ating molye para may pasok natin yung ating bushing. So yan na, sa wakas napasok na rin natin yung bushing natin mga ka-best friend. Yun guys, na sa dalawa ito magkasalubong at magkatalikuran mga ka-best friend. Ayan, nasalpak na natin guys. Ayos. So mamaya talaga masusubukan na natin to. Okay naman siya kasi naman fit na fit naman siya.
and kasya naman yung ihi dun sa mismong butas nitong bushing. Syempre guys, next natin yung likod, dahil yung likod di pa natin nalagyan. Ayan, lalagyan natin at medyo maluwang dito sa likod. Yan, pansin ko medyo may clearance itong bushing natin pag pinasok natin dito sa molye natin. Yan, may clearance ng konti lang naman, pero dito sa unahan ay fit po siya. At yun mga ka-best friend, at ilalak na natin guys. Yun nga guys, release lang natin konti yung ating jack para lumapat, and then angat natin konti yung jack natin para magsentro yung butas ng molye dito sa butas ng ating body frame. Yan, para hindi tayo mahirapan magpasok ng ihi. So wakas mga ka-best friend, napasok natin yung bushing dito sa ating molye, sa ihi natin, and then ilalak na natin, tutornilyo natin mga best friend para masecure na natin itong nasa left side. Natapos na nga natin mga ka-best friend itong sa left side dito sa unahan, and then proceed tayo dito sa left side sa likuran. Yung nasa likuran mga ka-best friend, higpitan na lang natin dahil nalagyan natin siya ng bushing. So higpit na lang itong sa likod natin, and mapipinish na itong sa left side ng molye natin mga ka-best friend. So bali apat na bushing yung naisalpak natin dito. Ayun na nga guys, at ilalagay natin yung lock yan para masecure itong nut natin sa likod. Okay, finish na yung left side ng ating molye. Tapos na natin guys. So proceed na tayo sa right side natin. So lilipat tayo ng pwesto, lilipat tayo dun sa loob para hindi tayo mainitan. Napakainit kasi guys. Yun guys, no, tapos na natin yung kabilang side. So dito na naman sa kabila, sa ilalim. So sa right side na naman itong ating papalitan. Yun mga best friend, matapos nga nating ang left side, proceed tayo sa right side, at syempre kailangan natin tong maiangat ng jack. So ginamitan natin ng jack mga ka-best friend para mas madali yung paggawa natin. And yun, tatanggalin natin yung lock nitong sa right side natin sa unahan. Tanggalin natin yung lock. Ganon din ang ginawa natin nung una, ganon din gagawin natin dito sa right side. So may mga lock siya para sa safetyness ng nut at bolt. So ayan guys, natanggalan na natin at luwagan na natin itong ating nut. Pupukpukin din natin ito mga ka-best friend dahil napakatigas ng nut na pagkalak dito. Ayan, ginamitan natin ng baterya para mas madali natin matanggal yung nut tsaka bolt. Dahil nga sumasabay yung sa kabila, ay kailangan natin ng pangkontra dito para hindi sumunod itong bolt natin. So need natin ng pangkontra mga ka-best friend. At yun, natanggal na nga natin yung nasa right side sa unahan. So madali lang tanggalin mga ka-best friend, easy lang basta meron tayong mga tools. Proceed rin tayo sa likuran na bahagi nitong ating molye. Yan, ito naman yung next natin tanggalin. Medyo madali lang dito, gawa ng merong lock ito na hindi susunod itong ating bolt. Pagkatapos natin luwagan guys, ay natanggal na rin natin itong nasa likod ng molye. Ayan, so hilahin na lang natin itong kanyang bolt. Yun, mas madali ito tanggalin yung likod compared dun sa harap. So tingnan natin yung mga, ayan, pudpud na nga talaga itong mga bushing. Talaga hindi na mapakinabangan guys, bakal to bakal na yung tumatama dito sa ating molye. At yun nga, isasalpak na rin natin itong mga nabili nating bushing dito sa bandang likuran. So dalawa din to magharap sa rubong guys, yung ilalagay natin dito. So yan, after natin malagay, syempre sisentro natin yan at sasalpakan natin ng ihi. Yun, so madali lang mga ka-best friend ang paggawa nito. So need lang natin i-adjust itong ating molye, gulong, para tumapat sa butas ng ating frame. So need natin i-adjust dun sa ating jack para bumaba ng konti. Yun guys, pukpukin na lang natin para mas mabilis maipasok itong ating ihi o yung bolt sa loob, no? So yun, okay na din. Lagyan na lang natin ng nut. Yun, so napaka basic lang mga ka-best friend ang paglagay nito, hindi tayo mahihirapan.
Okay, tapos na mga ka-best friend. Palitan na natin lahat. Yun guys, tapos na natin ayos itong ating chariot. So, bago na yung mga bushing na nailagay natin guys. Natapos natin palitan to. So yun lang yung pagpalit. Madali lang basta may jack. Mahirap pag walang jack. Yan. Buka natin guys. Yeah.
So kaya pala maingay at makalampag yung pang ilalim natin dahil dito guys, no. So wala na talaga, pudpud na yung kanyang bushing, yan. Bitak-bitak na mga ka-best friend, kaya wala na talaga to. Maingay na yung ating pangilalim molye, makalampag. So yun, thank you for watching. At syempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel at i-click yung notification bell. Hanggang dito na lang yung ating vlog. At napakadali lang palitan ng bushing natin sa ating molye ng chariot. Yun, thank you for watching.